Okay, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to another edition of Kapehan sa Davao held here at the second floor of SMCT Annex. So, we'd like to thank SMCT Davao for again hosting our weekly Kapehan every Monday and announcement. As you all know, no, maaga tayo nagsimula because bumalik na po yung mall hours, no? Effective kahapon, effective ngayon, June 22, 2026, mall hours, 10 a.m. to 9 p.m., Sundays to Thursday, and 10 a.m. to 10 p.m., Fridays to Saturday. So, yun po ang, and then sa supermarket, 9 a.m. to 9 p.m., Saturday to Friday, and Sunday to Thursday, and 9 a.m. to 10 p.m., Friday to Saturday. So we have three guests, no? Three sets of guests for this morning's kapehan. We have from the DSWD, Technical Advisory Assistance and other related support services update or TAWORS. This is itong towers is a mechanism of the DSWD that provides technical assistance, advisory services, and capacity building interventions and other support services sa both internal and external stakeholders. So, Ma'am Anja will explain ano to and updates. Then we have Ma'am Cristel May Cagatin from RACO Davao. She will be talking about adoption and alternative childcare week. Then Ma'am Dr. Michelle May Cajoles Padarigan will talk about the National Kidney Month this June. So to start our presentation, like to get the opening statement, we start with Ma'am Angeli from DSWD. Ayan, maayong buntag sa tanang paminaw karong buntaga. I will be presenting later on about the technical advisory assistance and other related support services na kung asa siya kayo sa DSWD na amo ang ginapakusgan ang pag-provide of technical assistance sa ato ang mga local government units and also our stakeholders po sa department. Mayong buntag sa tanan, on behalf of our officer in charge sa Regional Alternative Childcare Office 11, we would like to thank our PIA friends and our media partners who are here. And ang pinaka or like ang objective gud namo karong adlaw is really to promote ang amuang celebration of the Adoption and Alternative Childcare Week. Although designated sa law na second week of June gud siya, but nahigit siya tradisyon sa NACC or the National Authority for Childcare nga buhaton gyud month-long ang ato ang celebration. So later on we will discuss more about it po. Thank you. So, maayong buntag, Dr. Cajoles. So, on behalf of Philippine Society of Nephrology, Southern Mindanao Chapter, and also in partnership with Department of Health, I am here para ma-imbita mo no, sa pag-apil sa mua mag-celebrate sa June 2026 National Kidney Month and also share with you unsa ang program na pwede ninyo ug activities na pwede ninyo i-apilan, no? Karong Biyernes, no? So, tibuok bulan, nag-celebrate ang National Kidney Month. Salamat. Okay, okay, thank you, Doctor. First, to Ma'am Angeli, itong Tower SS, ano na pong mga achievements and accomplishments and to provide technical, sa the name says, no? Ano na po yung mga nagawa natin and mga partners natin sa mga partners sa mga stakeholders natin? Ayan, so before I will answer that question, sir, no, gamay lang dito kaayong background about the technical advisory assistance and other related support services na isa ka unit sa DSWD. Before, we have this technical assistance and resource augmentation, but because of the DSWD new roadmap, naa siya'y transition, and that is via Memorandum Circular number 1 series of 2022 usa ni siya ka guidelines nga mo ang ginapakusgan ang technical assistance. Kung moingon ta og technical assistance, it's non-monetary
intervention na ginahatag nato sa ato ang mga partners, especially the local government units through their LSWDO sa pag-implement og social welfare and development program. So, kung ato ang hinumduman, through the Local Government Code of 1991, the RA 7160, naagid tayo mga programs nga na mainstream sa ato ang LGUs nga dili na DSWD ang direct nga i-implement. Kanina mga programs mo ni siya ang sectoral, programa sa mga bata, gulang, kababaihan, family and community welfare sa ato mga IPs, PWDs. So karon since si LGU na ang direct nga i-implement ani, ang nahimong role ni DSWD is maghatag og technical assistance sa ilaha, advisories, and mag-implement kung unsa gitong standardization no sa pag-implement ani mga social welfare and development program. So, si DSWD pinaagi aning TAORS na atay mga series of functions. Kung muingon ta og functions ni TAORS, ang iyang pinaka-baseline is to regularly conduct the Service Delivery Capacity Assessment or SDCA assessment. The SDCA assessment happened every 3 years or 3 yan. Sama sa SGLG, ato ang ginasuta ang functionality ng ating LSWDOs, no? Kung kumusta pa ang ilahang pag-implement sa ilahang mga SWIFT program. So, naatay pag-evaluate sa ilaha. Pinaagyan ni Service Delivery Capacity Assessment, makita nato unsa pong mga work areas for technical assistance and interventions na ihatag nato kay LGU. Kay tungod na atay scoring nga ginatan-aw sa ilaha. Kumuingon ka og scoring, na atay tulo ka scores no nga ato ang ginatan-aw. First is ang level 3, mo ni siya ang highest, which is improved service delivery. Kinahanglan makakuha ang ato ang LGUs og 2.88 to 3 nga score. Then we have also the level 2, the better service delivery, which is 2 to 2.87, and we have the level 1, enhanced service delivery, which is 1 to 1.99. And then, nabot yun tayo mga LGUs na naatay mga indicators, low nilang mga scores, or they did not meet the minimum requirements sa pag-implement adto na mga programa po. So, mauna siya. So, karon sa mga previous nato na mga assessment, naatay mga identified areas na kinahanglan i-priority sa ato ang mga LGUs, and dali pud ka nagahatag og technical assistance sa ilaha. Una, nakita nato ng mga LGU when it comes to the implementation of the local code for the protection of children, na sila mga series of standards na wala kayo na adhere, especially sa pagbutang sa mga programas nila or PPAs dato sa ilahang work and financial plan. So, isa na siya sa itong ginatanaw. So, tungod ni Ani, ang atong mga partners sa region, members of the regional monitoring team, mubabaan nila mga LGUs para muhatag, mutudlo, mentoring and coaching session para ma-implement nila ng tama ang atong mga programs and services. Then another is that kaning disaster response and early recovery and rehabilitation. Naatay mga significantly 31 ka LGUs nga tanaw nato nga wala naka-comply sa uban natong mga standard requirements sa pag-implement aning programa. Another is that technical staff no sa pag-implement sa atong mga programa nga dapat naatay mga series of social workers na mahimong case managers, naatay mga court social workers, mga PMOC trained nato na mga social workers, pero naagihapon tayo mga LGUs nga naatay mga challenges ni ana. And of course, ganing role gyud sa atong mga social workers, which is case management. So daghan ta sa ato ang mga LGUs nga kulang kaayo ang ilahang mga social workers kasi naga-ratio ta, natay standard ratio. One social worker, mo ni dapat ang equivalent no, sa mga cases na iyahang i-handle. Pero natay mga LGUs, walay mga social workers or kulang ang mga social workers kung ito siyang equivalent sa ilahang mga handled na cases po. And also, sa planning aside, naputay ginahatag na technical assistance sa mga LGUs sa pagbukla og social protection and development report in which dapat ma-align po din sa pagbuhat nila sa ilahang local development and investment plan, which is a 3 years planning. So kaning akong mga gidiscuss na mga work areas, musulod si DSWD for the provision of technical assistance, and also LGU will craft now a technical assistance plan because this is vice versa responsibility, no?
responsibility siya ni DSWD or ng NGAs, and responsibility po siya ni LGUs. Because we look forward that in the next 3 years, kung gusto itong mga kakulangan ng ating LSWDOs in the implementation of SWEET programs, atuan na siyang ma-address po because every 3 years ang atuang assessment. And then now, with this assessment, natay mga ginabuhat na mga lakang na atuwa siyang ma-harmonize sa SGLG. Kasi nakita na mo previously nga wala kay nipon ang ginabuhat ni DSWD nga SPCA assessment na kung atong sutaon kaning social welfare natong implementation at the ground mo gid ni siya ang pinaka-exhaust no kaning LSWDOs because our LSWDOs they cater from womb to tomb. And yet daghan kay challenges kung mo implement ang social welfare development program. So gina-harmonize nato atong indicators sa SGLG pero dili na ta selective. Under the social protection and sensitivity nga area sa SGLG, atuan ang i-harmonize kung total functionality gyud nga score ng ating LSWDOs. And then if dili mo pasa ang LSWDOs, automatic po ang LGU will not be assessed no sa ato ang SGLG. So we are waiting for the guidelines from the central office and hopefully mababa siya this year kasi na-differ ang atong SGLG assessment is because of this harmonization plan, not only with the SWD but also with other national government agencies nga naapoy ginakandak nga assessment po. Ayan. Thank you po. Okay, thank you, ma'am. Then we go to this, ano yung mangyayari this Adoption and Alternative Child Care Week? Kasi kasuki na kayo natin no, every year, no? The RACO is always may mga updates and paano natin i-celebrate itong this alternative and adoption alternative child care week. Thank you kayo, sir. Before Ana, gusto lang namo kwaon ng opportunity nga ipa-introduce usab ang among opisina. Ang opisina gyud namo ginatawag nga National Authority for Child Care. No, ang regional counterpart niya ginatawag nga Regional Alternative Child Care Office. Mauna ang ginatawag nga RACO 11. With the enactment of 11642, imbes nga ang Adoption Resource and Referral Section sa una sa DSWD, namugna na siya karon og NACC or ang among opisina, and it became a quasi-judicial agency which has original and exclusive jurisdiction over all adoption and alternative child care cases. So sa pagkakaroon, ang among tema sa selebrasyon sa Adoption and Alternative Child Care Week is Love Makes a Family. Because ang mandato gid namo is to provide permanent families or kung dili man gani permanente, temporary ng mga pamilya para sa atong mga gipang-abandona nga mga kabataan. And pasil na kayo ang perception nga kailangan biological, kailangan magkadugo gyud in order to form a family. There is not one single structure ng kanang pamilya because again, mubalik yapon ta sa atong tema, love. It is love that makes a family. Now with the the celebration or the activities in line with our celebration, katong June 13 nagsugod gyud ta and it was there was a fun run conducted in partnership with our city government with the city government of Tagum. June 9, 22 and 25 na ay mga various radio guestings with our media partners. Karon 23 of 24. So today, tomorrow, and on the 24th, abri na ang ato mga help desk with our partner nga SM Mall. So naata sa SM City Davao, diri sa Ecoland. Napunta sa SM Lanang na ay mga help desk nga pwedeng o na mga na-assign na personahe kung asa nga ato ang publiko kung naapagid sila yung mga pangutana, mga queries, mga kalisdanan, confusion as to adoption and alternative child care, pwede din sila moduol sa ato mga designated help desk. And to end our celebration, on June 30, we will also have an information and service caravan in partnership with the city government of Davao. Na unsa ang ato ang gustong ipagawas ng mensahe sa atong pagselebrar sa EECCW or sa EECC Week 2026. Una, with the implementation of RE 11642 or the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, number 1, legal adoption is accessible. So wala na din rason nga dili mo resort og illegal nga adoption ng atong publiko. Tungod kay ang adoption nato is already administrative, streamlined na siya,
dili na kinahanglan mo agi o korte. So kung maghunahuna sa expenses, requirements na lang yun ang hunahunahon, dili na mag-isip pa o lain yung mga expenses. So medyo less costly na yun ang ato ang adoption process since administrative na siya. Asa siya gina-file sa amuang opisina, dili na sa korte. That's number 1. Number 2, with the implementation as well of Republic Act 11222, ang atong Simulated Birth and Rectification Act, naa na lang tayo barely 3 years no, to avail of the amnesty. Atong mahibaw nag-took effect ang atong balaod March 29, 2019. Ang kading RA 11222 naghatag og amnesty sa mga parents nga nag-simulate og birth record sa ilang mga children. Kabaluta, bisan pag naa na birth certificate, pero kung illegal na, pagbuhat or pagmove na, dili yun mo imong valid ang kumbaga ang identity sa bata. That is why, katong mga na ay simulated nga birth record nga gimove na sa ilang mga birth, sa ilang mga parents, no, purported parents, dapat mag-apply or mag-avail ani nga amnesty with our office tungod para mahimong legal na ang ilang gibuhat. Ikatulo, ang implementasyon po sa RA 11767 or ang Foundling Recognition and Protection Act. Aware ka nga na mga foundlings, no? Ubay-ubay na sa Davao Region ang foundlings nato sukad pagkamugna sa NACC. Dili gid nato malikayan kung ang parents dili magpaka-parent, dili gid nato na sila ma-judge. Ang amo lang hangyo. Kung dili yun kaya dawaton ang responsibilidad, dili ibilin bisag asa-asa. Ang balaod na ay safe haven provision, na atay safe haven providers ginatawag. Mauna, kung gusto man galing i-relinquish ang ilang parental authority anang bataa, ihatag sa sakto nga mga safe haven providers, dili lang kay basta-basta in sa kalsada, isapit sa puno, o bisan sa mahimo pa noong risk sa bata nga bag-ong panganak. O ikaupat, of course, dili nato kalimtan ang Republic Act No. 10165 kung dili man galing permanente nga pamilya atong mga mahatag sa mga kapatanunan nga nabandona, we can also cater to kanang ginatawag nga planned temporary substitute na parental care para sa atong mga foster children. And you call that our foster care program. So upat lang ang gusto namo i-highlight karong EECCW namo na celebration. Kung of course, mauna ang atong objectives sa tanyang activities nga naa karong June, ma-highlight yun yung upat niya among naingot para sa greater awareness sa atong publiko. Dagang salamat. Okay. Then we have Dr. Cajoles about the National Kidney Month is June 2026. Ano po yung mga activities ninyo and mga programa for this celebration? Hello sir, maayong buntag, salamat. So, ang June actually, no, set na siya sa Department of Health as an annual celebration, no, for National Kidney Month, no. So, I think, no, familiar na mo, no, makadungog na mo sa inyong mga amigos, siguro kapamilya, kanang tawag nato na chronic kidney disease, no. So, CKD. So, sa miaging mga tuig, nagkasakag yun, no, ang kaso, no, sa chronic kidney disease, no. Naana siya stages, no? So, ang amuang role karong National Kidney Month din sa Davao, kauban, no, in partnership with Department of Health, Philippine Society of Nephrology Mindanao Chapter, we want to inform, empower, no, and also educate the lay people about CKD. Kay dili namo gusto makitaan late stage ang mga pasyente, no? So we empower them to seek consultation sayo-sayo para dili sila mag-abot, no, na makitaan sa mga doktor na i-dialysis na, no? So we advocate for prevention, we advocate, no, for early screening, and kung naabot sa amua already at that stage, we advocate, no, for renal replacement therapies na angay, no, sa pasyente, no? So karong June 26, 2026, culmination na siya diri sa Davao City na atay programa 1 to 5 p.m. sa SM Annex, no? So we invited po speakers that will talk about number 1, prevention, no, of chronic kidney disease, so diet, lifestyle, no? Kay kana siya ang cornerstone sa pag-alaga sa atong kidneys, no? Dili nang pagnaana. So mahimong maiwasan, no, na maapektuhan atong kidneys mo atong buhaton.
which is dira musulod ang atong saktong pagkaon, ang atong saktong activities, no? So we invited clinical nutritionists, no? So doctors who are really specializing in nutrition. Dili lang ta mag-focus sa katunang naay mga sakit sa bato, i-appeal nato no discuss unsa ang healthy diet, healthy lifestyle to prevent or delay the progression of CKD, no? So daghan tag mga activities, so natay dance contest, no? On that day, June 26, 2026, cluster, so giimbitar namo ang mga dialysis units. So ang mga pasyente, ang mga nurses, no? Magsayaw sila. Ang theme is Pista Sanayon, kay Davao man ta, no? So Pista Sanayon. So mura siyang contest, no? There will also be raffle prizes for those who are attending, no? We will also, so apart from that, we will also discuss the 8 golden rules of kidney health, no? Which is, dili lang ang mga doctors ang dapat, no, makabalo. So partnership always, no, ang pag-manage sa sakit, no? Ang pasyente aware unsaon pag-alaga. Ang pasyente kabalo, kanus magbisita sa doktor. Ang doktor also makikistorya tarong sa pasyente. So hopefully makauban mo, no, in celebrating with us the culmination activity for the National Kidney Month diri sa SM again on Friday, June 26, 1 to 5 p.m. Naatay free screening ana, no, although limited gamay, no, but we have free screening. There will be doctors, no, who will screen if na ba kay risk sa diabetes, taas ba ang uric acid, no? So there will be doctor station there. Okay? Salamat. Okay, thank you, Doc. Kasi usually yung past mga kuan si Dr. Badang would say na nag-increase tayo 10% CKD cases yung ginadialysis, 10%. Pareho lang ba ang increase ngayon? Actually, sir, nag-increase yun siya. In terms of the percentage, wala ako'y current data, but what I can share is unsa kadaghan, no, in Region 11. But the data is from 2021 hangtod March 2026, no? So sa karon tibuok Region 11 naatay mga around 6,500 patients on dialysis. Lisod man gud makuha ang exact population kung tanan stage sa CKD mo i-appeal, no? We still need to improve our database, but we have good database already sa kanang mga ginadialysis, no? Mo to ang number. Nationwide, we have about 150,000 on dialysis. Yeah. So mo na ang thrust yun is to prevent or to screen early, no? To kung naan naman, no, to delay the progression of CKD. Okay, before I go to Armando, I would like to kukuha lang kay Ma'am Angeli yung kasi nakuha yung capacitate yung mga CSWDO. Update ang number, hindi ko makuha kung ilan na po yung train natin sa mga other LGUs. Ano yung challenges? Ayan. Ang ato ang gina-capacity yun is all LGUs in Davao Region. So that's a total of 54 ka mga LGUs. Ang ato ang counting ani is CLGUs, ato ang MLGUs, and include po nato ang atong provincial local government units. So, ang ato ang target, kung muingon ta og paghatag og technical assistance, naagid tay mga priorities. Depende ni siya sa panginahanglanon ani niya. So, within Davao Region, naagid tay mga LGUs nga kung muingon ta functionality sa nailahi na mga areas, like for example, in case management, sa karon nato magikandak ka bag-o lang gyud na compliance monitoring assessment, naatay 11 na kinahanglan nato sila matagaan og technical assistance. And then, kung muingon taw social protection and development report, naatay 10 ka LGUs na tagaan nato technical assistance sa pagmugna sa ilahang manual of operation sa pag-implement sa suite programs. Aduna kitay 11 ka LGUs na dapat makapacitate og pre-marriage orientation and counseling team nato, naatay 14 na dapat ma-accredit, no, sa DSWD. Then, kung muingon po ta og technical assistance and resource augmentation, kani manggod ato mga LGUs, natanaw po nato nga nagahatag sila og support sa ato mga CSOs, nag-augment sila og resources nato sa attached na mga LGUs nato, especially kung naay mga disaster, naatay dapat makapacitate na 18 LGUs, and then kato mga kakulangan sa staff
in LGUs need nato i-capacitate. Then, kaganihan na-mention ako tong LCPC 47 and then disaster is 31 po. So, kanita na ng mga LGUs, atuad yung gina-priority for technical assistance. Of course, naputay ginatanaw no kanagaling ilahang mga income classes. Kaya na ni siya implication kung mayroon taong technical assistance. And of course, ang ilahang NPA, nagyan siya implication sa pag-finance nila or sa pag-allocate of funds sa pag-implement sa ilahang mga programs, activities, and projects sa programs nila. So, kaning ato ang LGUs mangod sa Davao Region, na atay third class ka mga LGUs nga upat ka buok ang atong third class ka mga LGUs, and tanawon nato di na mga LGUs ako agad ni silang ginabalik-balikan kanunay for technical assistance kay dako kayong implication ang ilahang budget sa LGU, and of course kana pong priority po sa ilahang mga LCE dapat manggod ma-align po din ang ato ang pag-implement sa social welfare and development program. So tanan gid na sir ang ato yung ginatagaan og TAs natay regular na consultations sa ilaha, and karon gipakusga nato ang technical assistance kami mismo sa team sa Taors, since bago lang po nga nadugagan og mga staff kasi before isa lang gid ang Taors from Tara. Karon nga naanami upat ka technical staff, i-assign na gid namo na sila per province para matan-aw gyud unsa tong mga kakulangan na naging makatutok, and then appropriate gyud pod na mga interventions ang ato ang ma-provide sa ato ang LSWD. Karon gatoy ko yung sa Tibok Region. Bago lang mangud ang ato ang assessment, and then gina-feedback namo gyud sa ilahang LCEs, sa ilahang mga mayors para ang ilang mga mayors aware kung unsay need sa mga offices nato sa LSWDOs. Question ka para kay attorney. Attorney, welcome back. Welcome back. Anyways, attorney, kaning although na natay balaod no on legal adoption no nga di mas gibuhat na lang nga administrative instead na mag-file sa court no. Recently natay mga nabantayan nga nagyapon to mga foundling nga ginapambili ng yapon sa Tag-Asa. Unsa tay action na gikuan ani under sa inyong office para nga mas babawas-bawasan ni ani nga klase ng mga insidente? Yes, as to sa foundling, sir, tinawat na sa opisina, grabe ang kanang pag-analyze na mo saan ba ito ni pag-solve ani nga problema ha. Actually, wala yun may control kung ang mismong parent na mag-decide na dili siya magpaka-parent. Pero as much as possible, amo is awareness yun na ay pwede kabutngan ang bata, na ay safe haven providers na ginatawa. So ang atong balaod, ang 11767, naanap mga safe haven providers na gi-enumerate. Pwede mga child caring agencies. So kanang mga tinatawag na orphanages, no, mga orphanage, pwede niyo dira ibilin. Pwede ka magpaila. Pwedeng magpaila ko nga ako ang ginikanan. Kung magpaila dili ma-consider nga founding. Pero kung dili siya magpaila, walay choice si CCA, dili siya pwedeng mamugos sa iyahang sa parent. Kung magpaila gyud ka dili na anak karoy katungod ang parent. Dili na sila may mong criminally liable. Because prior to 11767, natay revised penal code na agi palaod na nagbawal mag-abandon na kaug bata. Ilabi nag newborn. Now, aside from the CCAs na pwede magbilin sa churches, pwede magbilin sa atong mga local social welfare and development offices, pwede sa ato ang mga LGU or DSWD managed na residential care facilities, kani sila padayon ang pag-equip sa Regional Alternative Child Care Office, although kabalumian, medyo are aware mati kayo ang ato mga LGUs, labi ng LSWDOs, pero mao lang na sa kadaghag gina-implementar. No? Mao nang ang atong Regional Alternative Child Care Office na focal person. Kung once na ganing mabalitaan nga founding, matik dayon nga moadto or mutawag dayon sa LGUs para makabalo ang LGUs unsay lakang. Gusto po na ako dahil i-emphasize, sir, na aside sa itong mga CCAs, let's just say, for example, ang founding nakit-an ra gyud. Wala yun ihatag sa atong mga CPD providers because any one of us can be a finder. Pagawas na to diha, kung ikadyo'y naatngan o bata sa atong sakyanan ba, na parkan dito, kung sa karoon duty na ko as a finder, dili ka pwede mo balibad. Dili pwede pasagdan lang nimo. Nakit-an na mo ang bata. Ingon ang 11767, ikaw as finder, you have to immediately, bitbiton yun nimo ang bata sa hospital. O ka na makahatag dayon immediate medical care because bagong panganak yun ang atong tanaw ani founding.
It could be 30 days old, no? And below. So kung yan ang mga bata medyo ano gid siguro na ubuka o kanang naagi risko sa iya, dili gid na sa ingon makaprotect pa sa kaugalingon for sure. Mao nang kita put as a finder na atay duty. Always yun ni Sir Abot yung kanang kumbaga mudawat tig bisag unsang mga awareness ng mga session sir ba. Diba nang ani ng mga media conference kana ang kulang no. Gamay pa ang mga public or ang mga publiko nga aware na pwede na gid ay kung dili ko gusto dili pa na ko kaya ang responsibilidad sa pagiging mama o pagiging papa, pwede na tayo nga dili na kopyaan bisag asa. Naadi ay andang mo dawat anang bataa because our goal, no? Dili siya magudako nga walay pamilya. Mao nang amo mandato sa among opisina. Tapos nung katong what if ma'am no, nasa bilinan pero niya kaila lang niya bagay murag mas duol lang yang loob dito sa kwan. Unsa bay dapat angay buhaton na since according sa law nga imong gi-cite ka ganiya is dapat sa mga institutions lang allowed sa mong balaod. Okay. As safe haven providers nato actually, define po siya sa balaod, pwede po siya person nga charged with the custody of the child. Although, dili na automatic mahatag sa iyahan. No, kinahanglan gyapon siya mo undergo og administrative adoption. Mo na atong ginatawag nga, pwedeng mahulog. Kunyari, siya, pilgit kay niya nga sa iyahan na ang bata. Mo na ginatawag na to nga independent placement. When you directly place your child to a person without a government or without government or non-government nga intervention. Ibawal na gid na with the enactment of 11642. Kani amo mga balaod di pang istorya ani diri sir kung upat na ako na mention kaganina, kailangan nato to siya kanang i-reconcile. Ingon ang 11642 katong na-effect na take effect siya in 2022, bawal na gyud ang direct entrustment. Ginatawag na siyang independent placement. Maunang na ay proseso sa adoption. Para mo agi gyud siya sakto. Dili na pwede mo decide ang bata unless relative. Okay ra gyud relative sir. Pero kung dili relative, dili na ka pwede ay kanina lang siya kay dato man siya. Ay kani siya kay gwapo o gwapa ihatag na pang bata sa iya. Dili gid na siya pwede. How about sa mga paano gibilinan siyempre murag nature sa Filipinos na maluoy og bata ba? Siyempre, kuan good kay ninuluoy kay wala siya mapadulungan. Unsa ba ang liability if dili niya na i-report sa mga katong giingon nimo ng mga institutions? Of course, pwede gid siya pangutanon unsa may gidunitan nimo diha nga dokumento nga pwede kang magtipid sa bata. So kung wala kay dokumento, most probably kidnapping ang pwedeng makaso sa imo ha. Pero ang ato gininahunahon na basig man gud sir pag mingon naging ana, ala kidnapping na kaila mas mahadlok na noon, mas patalaw na hinuon sa gobyerno dili na magpaduol kay mahadlok makasuhan. Tanan nga naay mga direct placement, mga ginatawag na mag-independent placement, no? Pwede ra gid mo duol sa rako kay atong itama ang inyong gibuhat nga mali. Mao ra gid na ang panawagan perminti sa among opisina, sir. How about man na-simulate na iyang birth records? Okay. Kani po simulation of birth, ato ang i-define lang haon sa ang simulation of birth in the context of our mandate. Katong Republic Act 11222, ang simulation of birth is when you tamper the entry, katong mother's entry. You make it appear nga siya ang mama when in fact dili siya ang nag-anak. So mama lang yun nga entry dito sa simulated birth. Ang 11222, ang coverage na yun niya is 3 years backward sa 2019. So, 2016, pa-backward lang ang iyang coverage, you can avail of the amnesty. If wala mo na covered sa amnesty and yet you want to legalize, let's say for example, nag-simulate ka 2022. Pwede gid ka, kung naadyo makabalo, pwede gid ka ma-file of simulation of birth. E naman niya po na sa atong revised penal code po na simulation of birth. Pero, ang mayong buhaton, di naman siya maka-avail sa 11222, adto sa korte, ipa-cancel, niya, mag-late. Kung usubot si korte, i-allow ni korte, that's actually out of our hands na po, no? Kung mo-allow si korte, mingon siya, sige, ipa-late registration na lang. Grant niya itong imuhang petition, that's the time you can avail of the administrative adoption. Whereas, if 2016 pa backwards, pwede na gid automatic sa mua. Hindi na nimo kailangan i-cancel ang imong court record because it will become na the consequence of the adoption. Ma-correct ang imong birth record. So, 2016 pababa, ma'am? Yes, sir. So, meaning, from 2016 going back to even 90s pa nga. Yes, sir. Pwede jud kayo because gusto nato mahimong secured ang bata. Anytime na nakahibaw nga na-simulate ang birth record, wala pa kabalo dato kayo ditong purported parents. Questionon karon ang succession.
Diya maganda tirahon sa birth certificate. Mingon nga, di mo na tinuod nga anak, ma-question karon ang relationship now, legal relationship now, between the parents and the child, kinsa may makaluluoy. It's the child. So as much as possible and as early as now, ano sa wala pa ni nag-expire ang balaod, ang validity sa ato ang balaod, which is on March 29, 2029. Paspas kayang panahon, 2019 DSWD pa na gina-advocate pa ang kaning ato ang Simulated Birth Rectification Act. We only have barely 3 years to convince, dili mo mapasakaan og kaso, dili yun. Pero ang among tumong lang yun, malegalize ang inyong gibuhat nga mali. Mapasaylo mo sa gobyerno because this is an amnesty or amnesty nga gihatag ang gobyerno totally. Salamat, Atty. Thank you, sir. Last round kay kay doktora. Doc, sa imuhang data na gihatag ganyan na 6,000 ang nagadialysis na diri sa tuwa sa Davao region. So unsa Yes ang po, ano sir. Doc no implication nga ani sa tuang region nga sa bataas ba nga tuang taas ba nabay problema sa lifestyle sa tuang mga mga tao. Actually, sir, dili lang na siya sa atong region, no? But yes, part of it, no, is really lifestyle related, no? So, every time magstorya ta og CKD, natay ginatawag na modifiable ug non-modifiable, no? Atong mga non-modifiable, di ta na mabuhat ang atong genes, no? Ang imong genes, ang pagmana nimo, no? The way imong lawas, no, mo react sa tambal, the way imong lawas mag-recover sa mga sakit. So, we cannot change that anymore. Naatay mga modifiable, no? That is where lifestyle and diet comes in. So yes, no, balik ta sa imong ingon tungod ba na sa lifestyle, it's contributory, but not the sole reason, no? So unsa man dok ang lifestyle na kanang makapapaspas, no, or makapaharm yun sa kidneys. Number 1, sedentary lifestyle, no? Most of the time lingkod, no? Number 2, sleep na kulang, no? Kasi ang body nato kinahanglan magyud na siya mag-recover, no? So kana siya mga sample. Diet, high salt diet. So unsa man ang high salt diet? Kana mga processed foods, no? Kay remember, the longer that ang mga pagkaon, no, nakadilata, diba salt is a natural preservative, no? So high salt content na sila, no? So the more processed, but dili ibig sabihin dili na ka magkaon, no? Kung kaya lang iwasan, kung kaya bawasan ang times na imo siyang kaunon, kana siya, no? So, unsa pa ba? High sugar, no? Sodas, kana mga canned drinks, kana siya, no? Ang diet and lifestyle nato. Although, good thing, no? Nabalanse na siya karon katong time sa COVID, medyo sedentary ta. But lately, after that, no? Actually, ang mga katawhan, active na, no? Naga-fun run na, mag-pickleball na, which is good, very, very good, no? Kay slowly, masabtan nato, nakasabutan na importante yun ay, no? Ang movement o ang atong ginakaon. No, muna, di ba, nanatay mga daghan natang organic na mga sa menu, no? All vegetable, so ana siya, no? But, so yes, no? It's contributory, but not the sole reason for the cause of the sickness. Pero Doc, unsa may kuan gyud na contribution is it because kanang mga nanay mga supplements karon isa ba na siya naka-contribute pod no sa kaning chronic kidney diseases pod? Supplements wise, I cannot say if it's contributory, no? They probably have benefits, no, that they claim, but in Western medicine, no, sa among training, dili man gud nako matubag sa akilahan. No, I can only answer for unsa tong among nastudyuhan, no? So, ang mga tambal na gina-prescribe namo, they go through trials, no? So, nagyud nay trials, levels of trials, no? So, those medications na gina-prescribe sa imong doktor, kana masulat na siya ang benefits and side effects, no? Supplements, actually some supplements are good, no? Kunyari, kanang ato ang simple vitamins lang, no? For as long as you do not take it in excess, no? Pagtigulang na ka, mag-calcium and vitamin D, kay part man yun sa pagtigulang nimo, magbaba ang calcium, ana. So, in adequate amounts, that's okay, no? But, lahi naman gud ng uban mo na pag mga no-approved therapeutic names, I cannot answer for that, no? Kasi wala na mo siya na studio.
radyohan. Pero is it harmful sa atong kidneys? If the incipients, no, are probably something that are not well studied. Kay dili lang man na ang main, no? So, wala man ta kabalo sa ang gidungag, no, during the process of production. So, kaya hindi namin siya totally masagot or totally masabing bad because there are some components, no, that might be the one causing the the side effects, no? Dok, unsa ba ang pinakabata nga ginadialysis based sa inyong Okay. Actually, ang dialysis, pwede siya mas teenager. pero based sa records napatay na ibawaan. Sa records, Unsa edad? records, sir, wala ako ka-review, pero sa ako ang nakita, the youngest na ako nakita is 15. Yes po. Oo. But records-wise, sa uban, I do not know, no? But personally saw one, 15. And then, graduate na sila, i-transfer na sila to adults or i-transition na sila, no? From a pediatric nephrologist. Yes, i-endorse po na siya para ang iyahang pagtigulang na adult nephrologist na mag-alaga sa ila. Dok, gusto na ako if I don't know if it is still a myth, no? Dili man sa pagpanghadlok, pero pag ma-dialysis na baka nabay tendency nga murag nanay taning imong kinabuhi ana. Okay. Ani manggod, no? Every individual, kunyari, ako, healthy. Ikaw, healthy. Kita na naman tayo risk, no? Na naman kita tayo risk, no? To develop hypertension, diabetes, no? Na tayo risk. It's not zero, no? But, kung ang pasyente na ay CKD, no? Depende sa stage, but of course, the later, meaning kung mas late na dito na ka sa end-stage kidney disease, ang imong risk expectedly doble or more, no? So ato siya. So kung not necessarily taning kasi na may dialysis patients na nabuhi og 23 years, that's the longest I've known on dialysis for 23 years, no? So dili nimo maingon na naitaning, pero naay risgo. Ang ilahang risgo higher than the general population, no? Ana siya. Hindi siya same bawat pasyente. Okay. Last na lang yun. Unsa ba mga symptoms, Dok, na kinahanglan na ang usa ka tao na magpa-check na silang bato? Okay, sige. Salamat sa pangutana, sir, no? Kasi number one, ingon sa nako, the symptoms can be silent, no? Meaning, pwede wala kay ma-feel, no? And then later on na lang. So, muna, important ang screening. Pero kung kunyari na kay CKD, unsa man tong common na imong mabatian? Number one, luya ang lawas, no? Number two, tingala ka, bula man kay akong ihi, no? Number three, na ay dugo ang imong ihi, no? And number four, maghupong, no? Kana sila, putla, no? So, kana siya ang common, no? But it can vary from person to person. But muna siya ang common. Bula kayang ihi, kay nagawas na di ang protina, na ay dugo sa ihi, no? And then, ang uban, kay luya sila, no? Ang ikaupat, hupong sila sa tikil, ilang mata, ana. Napadi kalima, mugamay ng ilang ihi. Tingala sila nga, di naman kay ko ka-ihi, gagmay naman kaya kong ihi na ginabuhat. So, kana siya. Okay, before my question to Attorney Dadating, because nakuha ko showbiz ba yung kay Lotlot de Leon and di ba yung issue nila kasi parang si Lotlot because he's adopted ni Nora and yung contact nila Ian de Leon who yung legitimate heir, no? Parang yung sa last na kita ko sa Facebook yung press ko na parang yung may kuha sila sa properties kasi hindi pala sila legally adopted. So, yung kaiyan yung lahat yung ano itong lessons na sa ating mga perspective kasi maraming parang kinora nag-adapt lang niya but not process. So, ang nangyari is yung biological son, yung legitimate heir lang, so namatay yung parents, it depended na sa kanyang, depende sa generosity nung kung i-share niya sa kanya mga ampon na may lessons na ganyan, no? Yes. Actually, sir, kung itubag po na to sa showbiz, mo po tong case sa anak ni or adopted po nila Dolphy. Di ba? Ang nita po ba ato?
supposedly ang mahulog or supposed to be ang mahulog ang unta nga heir no ang makakuha sa half sa share ni Dolphy not or dili gani or wala pa lapot katong share unta niya sa 50 pa nga percent sa half sa iyang estate is katulad unta yung adopted because when we say adoption tungod legal ni siya no social legal ni siya nga pamaagi para magkaroon o pamilya ang isa ka bata na jud siya consequence and one of the three actually. So, amo na ginaisip, parental authority, or ginataglay na mo siya police, PLS, no? Parental authority, legitimacy, and succession. So, appear sa parental authority, masever na dira ang ties niya with the biological parents, kung mahulog na nga, ang imuhang parents yun is your adoptive parents. Now, when we say L, legitimacy, kanang adopted or legally adopted ng mga kabataan na sila, or mahulog silang legitimate children. And when we say legitimate children, dako, or tanawan nimo ang balaod, sir, mas grabe gud kabugat pa ang ilang madawat ng mga rights kaysa sa ato mga illegitimate or non-marital na mga ginatawag nga bata. And aside from that, lastly, S, succession. Tanan nga rights niya as heir, no? Mahulog yun siyang heir yun as sa iyahang adoptive parents. That's why we advocate for legal adoption. Kaya kung illegal na nimo gi-adopt ang bata, dili yun secured ang future sa bata. Bisan pag inon nimo, ay sa tibok kinabuhi, sana magid akong mama o papa, pero walay kumbaga legal foundation na sayang lang ang imong love o care towards sa bata. If you indeed love and care your child or for your child, then dapat mo ang higit kag legal na proseso because pag legal ang proseso, secured yun ang future sa atong kabataan. Mao na sir, mao pud ang ato ang katong murag reality actually dito sa case. Although di kay ko aware ana sir kay nag-deactivate ko social media so wala akong kabalita, pero kung ingana man galing, kung dili man galing legally adopted, bisan pag nagpuyo siya for a long time, dili gyud na mahimong legal ang ilahang, kumbaga wala di relationship between them legally. Okay. Ruan, before I go to Ma'am Angeli, yung because of yung earthquake, ano po yung mga parang yung sa towers, no? Ano yung role ng towers yung sa mga LGUs na naapektuhan ng quake? Let me go to Ruan. Si Taors, daghan kasi siya other support services. So, karon nga naatay earthquake, kami po ang nag-manage sa ato ang volunteer management ng DSWD. So, namagitay guidelines ana, the Bayanihang Bayad Program, the MC10. So, doon na sa inyo yung donation? Yes po, kami po ang nag-facilitate para sa ilahang registration, tagaan na po silang orientation, kung sa ba ang do's and don'ts, pila ba ang ilahang number of hours, and then sa mga technical guidance nga, ilahang i-adhere. And of course, no, we also ensure nga safe gid po ang ato ang mga volunteers. So, ang ato ang volunteers na kinahanglanon sa karon, nag-focus ta dito sa ato ang repacking for the non-food items. And then, kung ingon mo po ito volunteer management, nagapangita po ito mga provider nato on psychosocial first aid or gina-assess nato kung sa pa ang kaya sa ato mga volunteers as a skill para sa ato ang future na panginahanglanon and then dito po nato sila po i-align. So, sa karon sa atong mga volunteers na atay na mobilize po from the Bureau of Fire and Protection 11 and na po tayo mga individuals na gusto po na mag-volunteer sa karon po. Saka mga mga vloggers, no, na nagkwento sa vloggers sa donate, then magpunta sila doon sa area, no. Ano yung reminders niyo doon? Sa ato ang mga vloggers nga naay donations, kana sila moagi kita kung asa man sila na LGUs mag-donate, moagi kita sila di adto. Saan sila magpunta sa LG diretso sa inyo sa DSWD? Hindi po sa amin sir kung may mga taog donation. So doon na po may guidelines on donation management, but ang LGUs na po na sila guidelines May, on may donation. volunteers ng good dating na pag-donate sila din yung mag-distribute. Parang naging volunteers din sila. LGs, yun na siya, Director Do. Naatay, naapoy mga camp, si DSWD, like for example, karon naami camp sa Jose Abad Santos, napod mi camp sa Balot Island. So, kung direct sila nga mag-donate dito sa ato ang mga camps, natay LGU staff and natay DSWD personnel, so iagi gid na siya og process and proper recording. No? Kay lisod kaayo nga magdawat-dawat ta and then wala ta kabalo unsa ba ang proseso ang giagian ani, and of course the very intention of that donation nga dapat na maka-benefit yun is ang ato ang mga beneficiaries or client karon nga naatay ani nga kadako 7.8 magnitude earthquake. Salamat, Dol. Kay Attorney Kagatin. Attorney,
kung ano, worst case scenario ba, can the relatives, for example, mga pag-umangkon, makagupod ba sila if ever man dili legal ang proseso sa pag-adapt? And then later on, namatay na tong nag-adapt sa iyaha din sa mga kabtangan. Does the relatives o katong iyang igsuon has the authority nga mo claim sa iyahang mga kabtangan vis-a-vis sa iyang adopted child? Okay. Depende na, sir, no, kay kung moingon ta og succession, na magud ito ha. Natay testate ug intestate. Kung nay last will and testament ug katong walay last will and testament. Kung nay last will and testament, of course, katong mga legal heirs ug katong mga na-mention dito sa last will and testament mo to mag-prevail. Kung walay last will and testament, ginatawag na itong intestate succession. Tanawon gyapon nato ang circumstances. Napa ba siya asawa? Kaya kung na siya asawa, si asawa rag yun. Yung bisan pag ingon nato, let's say, dili legal pag-adopt. Wala na na-adapt og legal, wala gyud siya legal standing to inherit. Kung wala siya spouse, sir, musaka na siya. Or let's say, wala pa yung mga anak po. Kaya kung wala po yung mga anak, musaka siya dito sa iyang mga ascendants. So, nabuhi pa ba ang mamag-papa? Kaya kung samtang buhi pang mamag-papa, di kayo maka-inherit ng ubang relatives. Now, napa pa yung mga igsuon po ning si, sir, katong adoptive parent or katong wala nag-agi og legal na adoption before mosulod karon ang katong mga other collateral relatives. So, wala di security good, sir, para sa kaning ato ang, kumbaga, wala na adapt og legal. No, pwede gyud siya kay kung tanawon nimo sa perspective sa legal, so sila man to mga relatives. So, naagihabol ang mga other collateral relatives, sir. Sige, salamat. Thank you. Kay Doc, Doc, because of kining lifestyle nato ron, fast food, daganta og mga kabag-uhan, do you think nga mas risky karon ang behavior sa ato ang generation compared sa previous generations like 80s, 70s nga dili kay ingon ana ka dili kay ingon ana ka fast pace ang kinabuhi karon man gud pas-pas na instant na tanan, noodles, fast food, soft drinks, so on and so forth. So mas delikado ba ron ang kining panlawas sa atong mga kaigsunan to acquire kining mga bato sa kidney or other issues sa atong kidney? So, in an ideal world, sir, no? So, I answer in an ideal world. Actually, it should not. Because in an ideal world, when hindi mo ginahuna-huna, ang kwartang panggasto, ang is just the option, you can always choose the same types of food na naa before. No? That's in an ideal world. But again, daghan factors mag-come into play, no? Like what you said, busy ka ita, fast pace, mama ka, kailangan nimong layo ka inyong balay karon, traffic kaayo. Other factors come into play. But in an ideal world, the choice is there to always choose the best and the right food. So, kana lang, pag mag-abot na to fast pace, the choices differ, no? But the availability of food, mas dali naman gud iandam tong process na daan like tocino, chorizo every morning and itlog. Kung itandi nimo sa nutritious nga gulay, mamadto pagkagbangkiruan public market and other public market sa Davao City and the likes, no. Mas dugay siya i-prepara kaysa katong instant. But what do you think is the need, ma'am? Is there a need for media? Is there a need for the school to recalibrate ang ilahang mga teaching methodology regarding on the go, glow, and grow food? Recalibrate, what I mean is, ginatudlo naman sa to, nga kain kayo ng masustansya, kain ng papaya para pampagadapat. Do we have to recalibrate na in order for us to attain good health, we have to eat this kind of food? Mga ingon ni ma'am. Actually, sir, no, that's a very good and a very simple intervention, no, that you said. Kay knowledge starts at the house and also in the school. So kung na-practice sa balay, mas strengthen sa eskwelahan, no? Kaysa atong panahon na amang good na, food pyramid, go, grow, and glow. Yeah, mag-exam pa ta, no? Anuhon pa. So, same siguro, i-tweak lang nila karon kay there are already advancements, no? So, naglahi na or mas nagdaghan na po ang food pyramid, no? But agree, no? Incorporating it, no? And always
sa nutrition month, no, ay naman na always. So, dili lang yun nato na walaon, and the earlier that we start that the knowledge or imparting knowledge on nutrition, I think no will really help po. Kay ma-empower man, halapag dako, mag-choose na sila ha. No, nana sila when they arrive at the decision-making skills, they know na ba, no, by theory, kani ang maayo para sa akong lawas. Kay Doc Yapon. Doc, I just wanted to follow up regarding sa 6,000 na to nga cases of patients nag-undergo og kanang dialysis in our region. I just wanted to know po, since last time na-mention po sa officials from STMC nga most of these patients po are from the younger generation. Sila po ba ang percentage among sa 6,000 ang from the younger generation po? And then, siguro, what age po sila usually? Actually, ma'am, no, I don't have the statistics in terms of age-wise for that, sorry. But based na lang, no, on my own practice muna, no, because I don't have the values from Department of Health as of now. So, most would be between 40 to 60, no? That's where not just dialysis, no, yung chronic kidney disease mismo ba, no? Because that's where they start to do annual check-up, no? They start to come in at na sila ginabatik, no? So at that age, you identify patients who have CKD, not necessarily late stage, no? In terms of sa mga nagadialysis, around that age as well ang bulk, no? But there are also patients na elderly na, meaning 70s, nagadialysis pa na apod, but not as much as katong group na 40 to 65 na group, no? Okay, again, mag-adto sila, madakpan sila anak, kay nagpa-annual check-up na, Dok, 40 na ko, imuhang ihi na ay protina, no? So, dili kasi nato culture ang screening early in Japan. Childhood pa lang nila, pag-screen good na always, ihi, part na sa ilahang kita manggod college, no? We can see patients na college graduate na, kay magpa-clearance kung fit to go on duty ba, as ana, no? So, mo man ang mga screening. Kaya ang screening, simple lang. Urinalysis, no? Plain urinalysis. Creatinine, no? Kung mag-CBC ka, gusto niyo may check imong kidney, serum creatinine, no? And if naagay protein sa imong urinalysis, may protein plus 1. Kung ingon na imuhang nephrologist or imong doctor na mag-urine, albumin, creatinine ratio, meaning imuhang i-quantify, no? Kung pila ba yun na urine, na protein, no? Significant ba na siya o dili, no? And then, ultrasound of the kidneys and the bladder. Ana lang kasimple ang screening na to. Thank you, Doc. Isa na lang po kay Attorney Crystal. Attorney, I'm just curious po, of course, we have foster parents here in Davao City. Sila po ba ang mga parents, siguro foster parents or those individuals na open to fostering? Kaya, even though it's been a widely known na nga kanang program, but in the Philippines, dili kayo siya siguro well-known sa tuwa, but abroad it is. So, pila na po ba sa Davao region? And are we encouraging other siguro couples or parents to do the same? And then, Attorney, sorry, pila na ba sa per region or per city? Ang naalatay datos is total of Davao region. Sorry, wala ko kapangayo o breakdown. Pero as of karon naatay 50 ka-licensed foster parent. Kaning 50, tanan na, nagyud ni siya mga bata nga ginagunitan because we have 63 foster children. In fact, aside sa general public, no, nga target sa amo ang advocacy, ang amo yung gusto pod ang LGUs, no, unta maka-develop pod sila og foster families because dili gid nato murag ma-discount ang fact na daghan gyud og bata nga naabandona ug mas maayo man gyud ng one-on-one ang care ba aside for kaysa ibutang nato sila sa institution. So mao nang ginahawhag gyud nato o pwede ang LGUs mag-develop gyud og foster families or even dili na mo LGUs kung gusto ninyo, no? Kung interesado gyud, mamahimo gyud mo attend sa among pre-adoption and foster care forum para mahatagan gyud mo giya kung unsaon pag-apply as foster parents.
Follow up lang po. How do you qualify po ba to be a foster parent? What are some of the requirements or needs po? Sige. So, based sa atong balaod, ang balaod nato is kani Republic Act 10165 or Foster Care Act of 2012. Kailangan of legal age ang atong foster parent. Ikaduha, at least 16 years older than the child. Unless ang foster parent niya is a relative. So, ma-waive ang 16-year na age difference kapag relative ang mag-foster parent. Na dapat siya genuine interest, capacity, and commitment in parenting and is able to provide a familiar atmosphere for the child. Because one of the misconception aning atong foster care or ang atong foster care program is nag-apas lang atong mga foster parents sa subsidy. Because actually, na-adjay subsidy kung mabilong sa foster care program, pero dili yun ka na. Ang ato ang ginatanaw, no? Ato ganing ginasuta yun ang financial capacity because dili kaya sa subsidy mo provide para sa bata. The subsidy alone is only 8,000 per month, no? Must have a healthy and harmonious relationship with each family member. Kaya dili po nga mabutang ang bata sa pamilya nga nagkagubot, no? Apil po na sa i-assess sa ato ang social worker or our RCPC, the Regional Child Placement Committee. Dili mangguta basta-basta mo place og bata sa pamilya. Moagi siya og kanya multidisciplinary nga grupo involving or comprising of a lawyer, a doctor, a psychologist, no? Kinahanglan nga makit-an yun nga kumbaga, best interest sa bata ang atong ginalantaw. And when we say best interest, it's the totality of the circumstances. So not just financial nga kapasidad atong tan-awon, not just a genuine interest, but sakto ba ang placement sa bata dito sa pamilya? Must be of good moral character. Of course, isa sa atong mga ginatan-aw nga pruweba ana is NBI clearances, mga police clearance, must be physically and mentally capable and emotionally mature. Hindi pwede ang foster child na hinoy mas mature pa sa iyang foster parent for sure. Must have sufficient resources. Muna atong ingon kay ang subsidy sa usa ka foster child is only 8K kung wala siya special needs. But the foster child nga na special needs, that's 10,000. Must be willing to further hone or be trained because under the foster care program, continuous ang pag-equip nato sa ato ang mga foster parents and must not already have the maximum number of children under foster care or dapat tatlo lang yun, max ang naa sa iyahang poder. So these are the qualifications based on Republic Act 10165. Ma'am, with this, kaning 50, ma'am, no, this is as of 2024. As of today, yes ma'am. Compared ba to previous years po, ma'am, nagsaka po ba ang number of foster parents na ito ngayon? Yes, for sure kay mas gadaghan ang demand karon, no? Ang misconception man gud sa foster care or sa mga mahimo lang foster children is katulad ni mga naabandona. Actually, mas napagani advantage ang LGUs ani. Labi na kung sa panahon sa disaster, no? Mahulog na kanang sa tawag nato naman children in need of special protection for sure. No, kung wala, yes, kung ang LGUs wala sila saktong, let's say, kapasidad, wala institution nga mag-shelter sila temporary, we can provide families or kaning mga substitute parental care to our foster parents kung may foster parents ang atong mga LGUs. Mauna nga dili lang pud sila, dili lang mga abandonado nga mga bata, mga surrendered, mga biktima sa abuso, kada mga children in need of special protection, kato mga children nga kay pamilya nga dili pa jud makabuhi pa sila temporarily, then we can temporarily place them to a foster family. So kadaghan jud siya, ma'am. And in fact, no, mas gusto pa kaya mas daghan pa ani kay para wala joy bata nga walay pamilya, ma'am, bisan pag temporary na. Last na lang po, ma'am. Sorry po. Sinag-last. Pero super last. Ma'am, you mentioned that we are encouraging LGUs to have their own foster program. So far po ba sa Davao region, do we have any LGUs na nag-establish foster care nga program or is there, ano na po ba, nag-show interest that they are going to establish one? Yes, ma'am. Actually, na ongoing NLP or NECC and LGU partnership, no, with of course with the LGUs, and apil na dira ang implementation of the foster care. In fact, ang bulk sa atong foster parents is naa diri sa Davao City and we're very proud of that. Naapod ako pagkabalo sa Mongkayo, naapod sa Davao Occidental. Yes, so upay-upay na po yun ang LGUs, ma'am, and we can give you the specific list later if we can, ma'am. Later po. Thank you, ma'am. I see.
Ay, hello po, ma'am. Itong question ko po ay para kay doctor po. So, may mga economic toll po ba when it comes to ang impact na po sa handling sa kidney diseases? May economic toll po ba ito? And if meron po, gina-address ba ito ng government, ma'am? Economic toll po sa mga programs or sa mga interventions for kidney diseases. Sorry, so economic toll, no? Okay. Actually, this is one area, no, where we are very thankful for PhilHealth, especially for dialysis patients, no? A few years back, ang mga naga-dialysis, dili gyud sila magdugay kay tungod expensive siya, no? Even the rich mahurot ang kwarta. But in the past years, no, dialysis sessions as outpatient, no, most of the time no more out of pocket ang pasyente. Kay covered siya sa PhilHealth, 156 sessions. So that translates to 3 times a week dialysis in the outpatient, no? Not totally zero because sometimes there are charges, no, sa dialysis center, extra tambal, extra ganyan, no? But kung wala, actually malaki na po ang coverage ng PhilHealth, no? So malaking tulong po talaga yung program ng PhilHealth na yun, no? In terms of others na wala pa naga-dialysis, no? So, ma-fall man good siya under anang mga YAKA program, no? So, mo lang sana either man good naga-dialysis ka, no, or wala. Also, transplantation. So, ang renal replacement therapy, ang CKD, pag mag-fail na imong kidneys, tulo ka klase ang renal replacement therapy. So, dialysis, tingnan na nako to. Peritoneal dialysis, not as common, but it is available, and there is also a support from the government, no, PhilHealth coverage as well. And then the last one, and the most ideal na kidney transplant, kani siya actually, wapo po kaayo ang support sa PhilHealth ani, no? So, yes, no, economic toll, yes, but the government, no, gives assistance, no, to these patients. Thank you po, ma'am. Follow-up lang po for attorney, ma'am. Naabamoy ay kanang data, ma'am, kung kinsa-kinsa ang mga demographics, ma'am, na nagabilin og mga bata. Kung gusto ko may balan, ma'am, kung mga teenagers ba ni sila, ang inana, ma'am. Salamat sa question, Mama. Actually, mauna ang kalisdanan. Because when we say founding, wala yun na kaila sa parents. No? Wala na kabalo kinsaning mga parents. So, for sure, dili na to, in fact, sa law, ingon ang law, dapat evidence-based ang response na to, or like mga programs and policies na to towards our foundings. Pero maugid na ang difficulty. Since we do not know who these parents are, wala gyud ta kabalo kung kinsa ni mo nang or kung unsa ang demographics ni ini. Mo nang as much as possible, tanan na lang. Bisan kinsa ang amo ang pwedeng ma-target audience sa mga information amo nga mga caravan, no, amo gyud ginagrab. Wala gyud ni kabalo who are these or who these parents are. Otoma. Excuse me po, ma'am. Kung okay lang, ma'am, i-mention ako tong LGUs, ma'am. So, ang 9 foster families, ma'am, Davao City, Santa Cruz, Davao del Sur, Tigo City del Sur, Sulok, Davao del Sur, Malita, Davao Occidental, Donmar, Davao Occidental, Panabo, Tagum, Mongkayo, Lupon, and Malalag. So, ang ubang LGUs, ma'am, still remain na wala sila foster parents. Thank you, ma'am. Alright. Good morning. Kay hapit na mag-utto. Attorney, mag-ask ko regarding katong mga content creators naman ko kay dili kaayo sila aware usually katong pag-depict sa mga adopted children saying otherwise na dili na wala na kadimao ni mga portrayal, but ang reminders nako katong sa mga content creators, regardless kung mag-watch sila shorts or indie movie, kumbaga, depicting na ang founding or ang adopted child as otherwise, kumbaga. Di na lang ko specify kung sa to, but naman ko yan, liability ang kinsa may mag-depict sa dili maong portrayal. Yeah, that's right. Actually, ang 11642, naagid na dira ang portrayal sa ato ang mga adoptive children, no? Dili yun, or like, ang 11642,
gina-penalize na nila kay gusto sa balaod i-destigmatize. When we say adopted, dapat gani proud ta. In fact, namin tagline ana sa NACC, proud ampon. Every one of us are ampon. Nga naman, we are anak, magulang, pamilya, ordinaryo pero natatagi. Kita tanan ang mga proud ampon. Gusto po na mo i-emphasize that it is not the role of NACC alone. We have to have a whole of government approach, kumbaga, whole of nation approach, kumbaga. Mga ganing magsugod yung unta dapat na sa tagsa-tagsa ka mga pamilya. Dili na, unta, wala na bullying towards our adoptive children. Magsugod sa pamilya, magsugod sa eskwelahan. Mapitang sa balaod po, nag-ingon nga, dapat na po na sa curriculum sa DepEd. Although, wala pa mi sure, di pa mi sure, sir, kung napagid na sa curriculum with the changing curriculum po sa atong Department of Education. Aside from that, partnership with the PIA. And we're very thankful na nakadawat na po invitation with the Philippine Information Agency and ang amuag yung i-establish, good sir, pabalik na po na mga establish ang relationship nato with the media. Na dili namang good me, lahi namang good me sa DSWD, sir, no? Separate namin nga opisina. And unta, kaning opportunity, sir, no? Mahatagan po og spotlight ang Regional Alternative Childcare Office or ang amuang mother agency, aside sa DSWD, the National Authority for Childcare. Kato po. Okay, follow-up lang na po, attorney, no? Although, kinapoy nakailang nga isa outside of the jurisdiction, kabalong padilin ni sa part sa Rako sa Davao, but technically namang boy nailahan ako nga one candidate was from Iligan nga gimension niya ang kaugalingon na she is an adopted child and she's proud of it. But of course, merely makitan man nato ang atong mga kaigsunan nga nagasalmat sa beauty pageant, that they are proud that become an adopted child, the product of an adopted family or foster parents, such as Yuan Freglo to be exact. But of course, unsay atong message of encouragement, if there are any nga gusto makiga salmot and they will be simply to give the pronouncement that they are a proud product of an adopted family. Right. Naagid mi ka na ginatawag nga adoption support group. Kaning adoption support group, sir, naglangkob ni siya sa ato mga adoptive parents and our adoptive children. Because kinsa may pwede or like primary nga advocates nato aning atong programa. Of course, kaning atong mga adoptive children and families. Although, nagyapon tay mga adoptive children, sir, nga maulaw. No? Dili gyud nato na mawala kay tungod pa sa kadugay, sa stigma, no, nga naa na sa atoa. Kapag adopted, lahi gyud siya, no? Karon, walang gipot ni ang among gina-encourage na dili gud siya angay ikaulaw. Dili angay ikaulaw mahimong adopted. Tungod kay dipili ka sa imong pamilya. Mabitaw tong ang tema sa atong selebrasyon for this year is love makes a family. Dili gyud tugo ang basehan, but ultimately it's love that makes a family. Yun po, sir. Last lang with the essence of time management to do pagarigan. Okay, with relations sa to ang bato to be exact. Kay there are a few people that they are not aware kay unsa gyud ang pinaka safe or legal gyud or proper nga pag-treat sa tuang mga bato or kidneys to be exact kay katong mga kidney stones nga naka-stuck dira even karon lang nila mamatikdan, late bloomer lang, but what is really the proper basis or a proper way na mag-consult without the need na murag naman ko yung spread sa mga shorts or mga reels, kumbaga katong to pass the kidney stone through na mga misconceptions. What is the proper way yun without the confusion po, Doc? So, thank you, sir. No? So, very specific, no? Kidney stone. Okay. So, kidney stone, it forms, no? Many reasons, but the most common is could be familial na mana. Number 2, diet high in salt, soft drinks, no? Decreased water intake, no? So kana siya ang mga risk factors, no? Sa stone. So kung kunyari na kay stone, mag-matter ang management or unsaon nimo siya pag-treat kung asa nakalocate ang stone, no? So, kung ang stone naana sa kidney, no, kay pwede man siya sa kidney, sa ureter, sa agianan sa ihi, sa pantog, pwede dira, no? So,
ug depende po siya sa size. Kung ang stone naa sa kidney, chances na imo siyang ma-pass out spontaneously minimal, no? Kung ang stone naa sa ureter, agianan sa ihi, nya less than 1 millimeter, nya distal siya, meaning naa siya sa baba, no? Na part sa ureter, higher chances siya, no, na ma-pass out, no? Unsa man ang pagpa-pass out, no? So there are medicines that can help pass out spontaneously. So isa dira tamsulosin. So ang tamsulosin, but again, no, imo lang siyang i-prescribe depende sa size sa bato o sa location sa bato. Pero medically, tamsulosin is one, no? But of course, ano siya, kailangan ma-follow up. O na siya isa. Unsa pa man, Dok, ang tambal na pwede mapahinay ang pagdako sa stone. Kaya kunyari, dili pa magpa-opera ang pasyente, no? So, potassium citrate, no? Potassium citrate, ang iyang goal is to alkalinize the urine, no? Kay ang stone, there are 5 types of stones, but the 3 most common stones, which are calcium, oxalate, calcium phosphate, and uric acid. The first two, the calcium oxalate and the uric acid stone, na ay tendency mag-form sa acidic stone. So, ang potassium citrate, iyahang alkalinize ang urine para mag-lesser ang chance na mag-form ang stone. Sambong is a DOH approved, no, and proven herbal siya, but it has gone through studies manggod, no, na na-prove niya na pwede siya diuretic, makapaihi siya, at the same time makatabang siya sa stone. So those are 3 medicines, no, that I personally give my patients, no. Potassium citrate, tamsulosin, sambong, no. But again, depende siya, no. So depende sa location, sa ang size, sa nakadugay. Kaya ang uban di na gyud madala og medical. Kailangan na gyud siya ng surgical. I-refer na nato sa among partner urologist. Good morning po. Hello. To attorney ma'am, ganina na-mention po nimo tong kadto mga children na gina-admit sa child caring centers. Nabatay data ani ma'am, and then pila na po ba ang na-issuehan ng nanay petitions for issuance of certificate declaring the legal adoption. And last po is you mentioned administrative na ang adoption, and then how many months does it take po ba, or na-shorten po ba siya? Okay. As to sa kadtong mga sugdan lang nato, mag-establish lang ta ma'am ha, na before a child is adopted, kailangan i-declare sa siya legally available for adoption. Una atong ginatawag nga CDCLAA, Certification Declaring this child as legally available for adoption. Sukad sa pagkamugna sa NACC na natay 162 ka bata nga naay CDCLAA. Out sa 162 ma'am, naay 80 nga naanay mga order of adoption, or kumbaga naagid sa lang pamilya, legalized na yun ang ilahang pagpamuyo sa ila or placement nila sa family. Of the 162, 73 ang ongoing for petition, and of the 73, naatay 73, 7 ang for matching, and 2 ang intercountry adoption but case closed. Now, as regards sa kadtong sa mga CCAs na yung ginaingon ma'am, sa region, sa atong ginatawag na residential care facilities, naatay 17 ka-cases ana. So, ang kaning RCF nato, mostly, naagid po ni ang bulk sa DSWD na reception and study center for children. Sa child caring agencies nato, ma'am, na 10. So, total of 27. Of these 27 cases, ma'am, 21 ang naanay order of adoption. 60 ha ang ongoing pa ang ilang petition for adoption. Ma'am, nakalimot po sa ganito ang last question. Right. Yes. Sa akong personal experience, ma'am, wala pa bit ko nakatry og katong judicial na pag-apply og adoption. But with our administrative adoption now, ma'am, mag-guarantee yun nato within 6 to 9 months. Kaya within 6 to 9 months, ang proceeding, given lang, ma'am, ha, nga, kumpleto gid ang requirements, no? Requirements na ihatag sa atong COPS, walay laing complications, after sa last na nga step, which is the mandatory appearance
Nalay 6 to 9 months para makahatag na or maka-issue na of order of adoption. And then pila ka days para ma-issue ang certificate of finality. Yes po. Yes, ma'am. So sa Region 11, ma'am, na 162 ka bata ang declared legally available for adoption since the enactment or the creation of the National Authority for Childcare, and of that, 80 na ang naanay OOA or Order of Adoption and Certificate of Finality. The rest, ongoing pa ang ilang petition. Thank you po. To Mama Anjali, ma'am, na-mention mo kaganina tong regarding sa uneven ang katong ratio sa isa ka social worker into kuan ba sa in every municipalities or ano. Unsa ba yung ideal, ma'am? And how do we assure na ang naa sa mga municipal social welfare offices kay mga social workers? Ayan. Nabanggutay lahi-lahi na cases na ginahandle. So, kung muingon ta og ratioing, no, sa amo ang assessment using the STCA tool, ang amo ang yung ginatanaw isa ka social worker is na siya ginahandle na 19 cases and below para makabot nila ang level 3. Pero kung muingon man gud ta og cases lahi-lahi na nagahandle og KPL, nabutay ginatawag na formerly the CNSP, no, Children in Need of Special Protection, karon is 20 cases na nato na siya. So, naatay mga ratioing karon, masuta nato nga naagyud tay mga LGUs na naay kulang or dili social workers ang mga gahandle sa ubang mga suite programs nila, pinaagi adtong ato ang ginakandak nga service delivery capacity assessment. Kaya tungod isa siya sa mga indicators. Gina-require kasi nato nga dapat ang isa ka LGU naa siya'y 2 ka social workers, at least SG15 ang position, 2 or more social workers, at least SG15 ang ilahang salary grade, no? And then, social welfare officer 2 ang position nga mo handle ani na mga cases. And then, kung nakita nato nga, natay mga LGUs nga, naalay isa ka suto, naalay isa ka suwan, naapoy isa ka sutri, and then kung ato ang equate as to the number of cases, daghan kaayo. Daghan biyan nato sectoral programs, women, children, PWD, family and community welfare, wala pa ilabot na ang mga indigenous people. So, kana pa lang siya, nakakita kitang challenges sa pag-implement nila. Affected yun ang efficiency and effectivity sa pag-implement sa mga cases. On the side of the DSWD karon, last year, up to the first quarter of 2026, na ami i-conduct no nga survey sa ato mga LGUs, like pila ka buok pud ba ilahang mga social workers kada LGU ni siya, and then kani pa nga social workers, social welfare officer pud ba nga position nila ginahandle. Kay natay mga social workers ato mga LGUs nga they're underpaid, handling administrative positions, AA, na uban mga JO. So with this challenge, with this issue, kani nga problema, na siya tendency nga ato ang mga social workers dito sa LGUs muambak sila. Natay mga turnovers kay tungod nagapangita sila pag ahensya na mabayaran sila og sakto. Maka-position sila og social welfare officer na position. So kana siya natay survey ana last year, and the DSWD through our central office present that one to COA, to DBM, to DILG during their dialogue. Kay isa ni siya nga support na mahatag nato sa ilaha para atong mga LGUs is maka-open sila ng mga positions, no, social welfare officer positions sa ilahang LSWDOs po. Yun po, ma'am. Mao ni cause nga dili ma-implement og tarong ang social services po, ma'am, in the ground. Affected yun siya, ma'am, kay like sa karon nga datos nato, ma'am, nakita yun namo nga from 2019 kasi na assessment nato to 2022 naatay PL, no, PLGUs ang ilahang PSWDOs nag-increase lang functionality. And then ang CSWDOs po dapat ay increase to functionality, which is 2.08 to 2.54, significant increase as a score. Ang MSWDOs dapat ay 39 kay nag-increase lang functionality. Sa karon nga assessment, daghan kaayo ang nagbaba yun. So nagbaba ang ilang functionality level, so daghan tag mga factors din ha.
ang atuang mga social workers wala na sa LGUs, na malhin na sila, daghan kayo na transfer kay DSWD. Another is that ang politics, no? Kasi naman po yun ay mga priority areas ang atuang mga officials, no? Kung unsa ba ang ilahang mga mandates. So kana siya ato ang mga ginatanaw. And of course po yun, no, ang isa po sa ato ang mga nakita nga challenges nga na limitation dira gid sa area is the budget. Kasi magdepende naman kung nga itong LGU sa ilahang NTA, no, National Tax Allocation, and kung mag-propose ta og mga positions, dili ing ana kadali. So karon ginasudlan namo, nami mga ginalabi ng mga LGUs, istorya sa ilang mga mayor na pasabot na mo ni kinahanglan mayor. So sa mayor mo commit siya nga sige ma magpa-open mi og sutri nga position, pero sa isa ka tuig, isa pa lang ka position ang makaya, the following year it na ay another position. So dili pud siya ana kapaspas. So maapektuhan gyud ang implementation, ma'am, kay dako man kaayo gud ang sakop sa atong LSWDOs. Ang ilang mga sektoral gani na mga program ang gagunit dili mga social workers, ang uban mga JO workers. So as the sustainability of the implementation mechanism nila maapektuhan gud po. So dili po nato ma-blame tong ato ang mga LSWDOs. Okay, since time is run out, I'd like to thank our guests now, Ma'am Angeli, Attorney Cristel, and Dr. Richelle May. Parting statement, we start with Dr. Cajoles on the activities sa ating National Kidney Month this 26, no? June Yes, 26. So, sir, thank you for the invitation. Parting message, share lang na ako ang team, no? Sa amo ang National Demand. Ang team is tunay na bughaw ang buhay kung ang bato ay masiglang tunay. Meaning, ang ato ang kinabuhi, mag-ayo, kung atong kidneys pod, mag-ayo. Salamat. Thank you, Ma'am Attorney Cristel. On behalf of our officer in charge, Ma'am Eden G. Macalino of the Regional Alternative Childcare Office 11, of course, we thank the PIA, for inviting us, and of course, our media partners. Amuan lang ibilin nga sa kanunay, ang best interest din sa bata ang atong naon, no? Ang best interest is the totality of the circumstances that are most congenial sa kabataan. Mo bitaw na sa amo ang celebration, sa tanang activities pa nga nahibilin sa among celebration, amo yung gina-highlight that it is love that makes a family. Thank you po. Ma'am Angeli. Ayan. So, on behalf of DSWD Field Office 11, headed by our Regional Director, RD Ruelo D. Aradanas, gusto ko magpasalamat sa PIA Davao Region for giving us the opportunity to give an orientation about the technical advisory assistance and other related support services. And I would like also to grab this opportunity since one of our functions is the volunteer management, and karon gyud no nga lagi tay mga disasters dili nato matagna ang panahon, gina-encourage namo ang atong mga CSO groups, no, and other individuals nga kung interested sila mag-volunteer pinaagi sa mga programa ng DSWD, mobisita sila sa amo ang opisina na atay accurate nga process nga ilahang agian at kamutapan taon nila ang opisina sa technical advisory assistance and other related support services. And gusto po na ako ibili no nga luyo sa mga challenges na encounter ni DSWD at makita ng mga programa isang operations lang yun na apod steering functions, and mauni siya ang taors na padayon nagahatag og technical assistance and support sa ato ang mga LSWDOs and other stakeholders who directly implement the social welfare and development programs or partners nato sa pag-implement ni ani para sa ato ang mga katawhan. Daghang salamat po. Okay, thank you so much. Thank you to SMCP Davao for hosting our. Until next week, wala naman topics.